This happened 2005. Am I correct? Yes po. You're only 15 years old? Yes po, Oh. Your Honor. Yes, 2005 po nangyari and nilabas ko po ito noong 2010. Why did it take you 5 years? Dahil po sa takot po, sa kahihiyan, dahil po nung time na yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na mas open na po ang lahat. And You should have filed the complaint immediately after that you were sexually harassed. ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay gusto po namin mag-pursue ng legal action but yung nakausap po naming lawyer at that time, parang tapos na raw po yung prescription period. Okay, assuming that you filed the complaint with GMA, correct? Yes po. 5 years after. Yes po. Did the GMA7 take action on it? Wala pong clear na resolution po na nakarating po sa I amin. have a copy here. Opo, Suspended and terminated the services of the one who sexually harassed you. pati po ako At hindi inalis siya na po nakabalik. nila. Hindi siya na nakabalik. I will not And- mention the name already because you know his name, of course. Yes po. What I'm saying is that GMA7 took action on it. Took action on your complaint. Diba? You wrote to have it. Yes po. And Correct. Then Attorney you wrote, Felipe Gozon po. Attorney Gozon, Felipe Gozon. Oh, inaksyonan nila. Terminate yung services nung musical director. Correct? Yes po. Oh. Ang nangyari nga lang po ay kasi po yung musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So ako po ay napag-initan po dun sa loob. So kahit na kumbaga naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Yun po yung nangyari po, Your Honor. Oh, diba? Umingi ka rin ng release, di ba? Umingi ka ng release sa GMA, correct? Release po sa GMA Artist Yes. Center at that Yes. time. But we wanted po na maging under the GMA itself. I have a copy here of determination, the document terminating the person who harassed you. And it was signed by the Senior Vice President, Entertainment TV, Wilma Galvante. Oh. Hindi po nakarating po sa amin yan, Your Honor. You want me Hindi to, po you want me to talaga. provide a copy? You want me to provide a copy? Ayan, no? Sorry po. Ibig sabihin, hindi mo alam na inaksyon na ng GMA7. Nabalitaan ko lamang po na wala na po siya sa GMA. But since wala po kaming na receive na official na yan po, yung letter na resolution po, ay kasi nababalitaan po namin na nakakapag musical director pa rin siya sa mga shows, sa mga concerts. Tapos ang sinasabi mo, banned ka na raw sa GMA7. Is that correct? Hindi po, I'm banned po sa entertainment department po. Dahil po yung may kaibigan po siya dito sa entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin. Kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department. Hindi, But pero- sa ano po, sa news, sa mga news departments po, sa mga game shows ay nakakapag-guest po ako. Pero hindi ka totally banned doon sa network. Di ba? Yes po, hindi ko po sinabi na totally banned po ako. Bale, ayun po, nilinaw ko din po naman yun doon po sa nilabas ko pong video. So, what do you want to... Ba't ka pumunta rito sa Senate? Yun po, Your Honors, actually, ako po ay hindi po na-harass, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there are a lot of definitions of rape. You know. How did you say it's rape? Handa po akong ikwento po dito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot
na baka po ako po ay balikan po ng mga taong ito. Kung ano po, ihingi po ako ng tulong po sa inyo, Senator Jinggoy and Senator Robin, na ako po ay magkaroon po ako ng lakas ng loob para po may masabi po itong story ko po. For 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Hindi ko, nga po talaga ako, lalo na po nung panahon na yun dahil nung dinulog ko nga po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nilolabel pa po nila ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob. Nung mangyari parang yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. And may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even nung sinabi ko po sa parents ko, galit na galit po sila, iyak na lang po kami ng iyak. Particularly yung lolo ko po. Kinamatay na nga po ng lolo ko dahil sa sama ng loob niya. 2 years after, namatay po yung lolo ko kasi sasama ng loob na po dyan kasi hindi po ako nabigyan ng katanungan po. So, nangyari po sa akin. Okay, DOJ, what are the legal remedies that Mr. Santos can avail, considering the circumstances or statements he just gave? Kasi, is there a prescriptive period sa rape? Sir, yes. Ilang taon? I think, sir, it's 20 years, but I'll check po because he is a minor when the crime was committed. So baka po mas matagal po yung prescriptive period niya. But for grave offenses po, it's 20 years na pwede pa siyang Are you I'll contemplating, check po the exact years Mr. po. Santos, are you contemplating of filing charges Yes against the po. medical director? Yes po, Your Honor. Even though, Kasi ang tagal ko na po talagang gusto po kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya Your Honor, ako po ay nangingitlog po sa inyo. Ano po ako kasi ako na po nitong tinago lang po sa ano ko po eh. Yung after po nung no, that's why we are, yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po ako sa GMA, halos gumapang po kami para lang mabuo ang career ko. Kami po ng manager ko, dito po yung manager ko, si Kuya ko ako. that's why we are here investigating in aid of legislation. Kasi I've heard being members of Showbiz together with Senator Robin, this has been prevalent since the 90s. That's why we're going to submit, maybe the committee of Senator Robin is going to submit a committee report with regard para matigil na itong sexual harassment within the movie industry. This has been going on since early 90s. Yun po nung nangyari. Hindi lang lalaki pati babae. Yun po, sobrang gumapang po kami and nagpasalamat na lang po talaga ako na yung mga interviews ko po actually nung sinasabi kong marami pong beses na gusto kong sumuko na kasi dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong tapusin po yung buhay ko kasi kaya rin po yung breadwinner ng family ko. So, hirap po talaga ako kung paano ko po itatago yung family ko na napigilan po yung mga opportunities po sa akin. Kumusta naman ang career mo ngayon? Sa ngayon po wala po akong Umalis ka sa GMA7. Di ba lumipad ka sa TV5? TV5 po pero You were asking for a release from GMA7, correct? yes po. Oh. Yes po, Your Honor. You transferred to TV5.
Yes po. Oh, what happened there? Binigyan po nila ako ng opportunity na makapag-show sa weekly show din po nila. Pero usually ay hindi naman po nag-prosper yung shows at nawala din po ako. Wala rin nangyari. Yes po. At ayun po, napapasok na po ako sa teatro. At thankfully po ay dumating po yung pangalawang parang second win po nung karir ko nung nabigyan po ako ng opportunity po sa Miss Saigon po. Nakapasok po ako sa Miss Saigon. Doon lang po talaga nabuhay lang ulit yung confidence ko na halos nasira na po parang pinrevent na po yung opportunities ko po, yung mga kakataon ko po dito sa Pilipinas. And thankfully po nabigyan po ng opportunity sa international stage. Very good.